Nandali na po. Okay. Actually, kahapon po ay galing po kami sa San Bartolome, Santo Tomas, Batangas. Nagano po kami doon, nag-mission po. Ibigay po kami ng mga school supplies. Nagaling po ng Light Child. At nakakatuwa po meron po mga 35 plus na mga kids na tumanggap sa Panginoon. No? Yun, thank you, my Lord. Isa yun sa mga kinuwento ko sa mga bata about faithfulness. Yan, si Hope. Kilala niyo po si Hope? Amen? Yan, parang kung iisipin natin na grabe yung pinagdaanan ni Hope. Kasi kung alam niyo nga lang, kung babasahin niyo po, nung dumating yung mga pagsubok na nangyari kay Hope, hindi pa natatapos magsalita ang isang alipin para to report the bad news. May dumadating na agad. Sunod-sunod. Amen? So, merong mga ganun po. Pero si Hope ay naging tapat sa Diyos. Amen? Sabi niya, di ba, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Bihira na po sa ganon kasi maraming pong tao nagpupuri lang sa Diyos kapag maraming biyaya. No? Minsan ng mga tao, tawag dito, yun ang parang nagiging driven force. Kailangan ko mag-church para pagpalain ako ng Diyos. Diba? Gano'n naman nangyayari. Or may makuha ko. No? Pero salamat kay Lord, nandito po kayo, isang dahilan lang. Kahit dahil mahal yun si Jesus. Amen? Amen? Sino nagmamahal sa Panginoon? Kaya palapakan natin ng Lord, nagmamahal sa Kanya. Ay, lakas-lakasan mo para magising yung kami mo. Kasi maano ngayon medyo makulimlim Okay? Medyo malamig. Okay, baka matulog kayo. Okay, sabi doon, ayan. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter in the joy of your Lord. Diba? Ang sarap na, kahit sa mga trabaho po, o sa teacher, diba kapag kayo po ay sinabihan, uy, ang ganda, ang galing na yung ginawa. Amen? Hello? Gusto niyo ba yun? Pag sinabihan kayo ng yung boss, o ng iyong teacher, di ba matutuwa ka, di ba? Yung anak ko po, si Rapi, wala naman yun, sa training. Noong mga nakaraan po, ako yung nag-worry doon kasi wala pong nasa isip yun, kundi puro football. Parang wala siyang, napakailan ko ano ba gusto mo? Tatanong ko siya, ano bang kukunin mo? Ewan. Nantsalan, ewan. Tapos nung nag-enroll siya sa senior high, sabi ko, titinanong ko siya ng ano bang mo. So wala siyang ayaw niya ng STEM, ayaw niya ng homes, ayaw niya ng anik-anik na ganyan. Sabi niya, eto na lang mama, kasi mahilig ako kumain. Kumuha ko siya ng bakery sa Tech Pro. O sige, bahala ka ako. Yun, nakakatuwa kasi dito mga nakaraan, first nag-ano na sila nag-bake. So, si Rafi kasi hindi mo yung paghahingi sa akin ng yung pera. Pag binigyan ko siya ng baon, pag may mga sobra-sobra nun, hindi niya iniipon niya na pag magbibigay uli ako sabi niya, di ba marami pa? Ganun ba kayo? Di ba walang sulian Hello? Di ba? So yun po, di ko alam, nasa 600, pero magkano na yung binigay sa kanya. Tapos nakarap, excited siya, dumating, kadadala yung mga cookies siya. Sabi niya, ma, kami yung best na kasi hindi matamis. Kaya sa mga sa edad hindi matamis ma, sabi ni teacher kami yung best. Di ko alam walang taon na yung teacher niya So yun, masarap po sabihan na ganito, well done, the good and faithful servant. At ang totoo po ito, kapag ikaw ay naging faithful sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan ka, at sa malaking bagay darating pagkakatiwalaan ka. Amen? Hindi lang sa Diyos, kahit dito sa atin. Yung mga simple, alam ko nga sa ibang bansa, lalo kapag yung mga nagtatrabaho, editing, di ba? Minsan, pinapainan nila yung mga nagtatrabaho. Wow, iniwanan nila ng something na pera o ano man.
Tapos sinusubukan nila kung kukuhanin ba o hindi. Tapos pag napatunayan na nila na gano'n. So yun, napakasarap na sabihan tayo ng Panginoon na, well done, you good and faithful servant. At naniniwala ko, hindi lang po ito na kapag tayo nategi na. Amen. Hello. Diba? Kahit ngayon po na gumagawa tayo sa Lord. Amen. Lahat po tayo nandito para sa Diyos. Hello. Hello. Hindi nasagot yung iba. Tulog ata. Pakita picture katabi. Okay, sige ate. Okay. Introduction. Sige po. Sabi dito sa mundo na ito na ang value ng success ay popularity, comfort. Ano yung comfort? Yung ano tawag ko, sinabi ko ba? Yung kagandahan ng kinalalagyan mo ngayon, no? God values faithfulness. God is not looking for perfect people, but for people who will remain, ano po? Loyal, obedient, and steadfast through every season of life. Ayan. Sa mundo po, ang binavalue nila yung success, successful ka, ganyan ka. Popularity, kilala ka, di ba? Pwede ka nang tumakbong kagawad. And comfort. Kasi maraming tao na mas gusto nila yung comfort. Dito na ako sa bahay. Pupuri naman ako din sa Diyos. Alam niyo po yun? Nakikinig naman ako ng salita ng Diyos eh. Okay na ako dito. Hindi na ako magpabiyahe. Hindi na ako magpe-prepare ng ano. Di ba? Meron ako isang kaibigan kasi di ba tabi ng church. Sabi niya, asan ang church niyo? Eto, saan bahay niyo? Sabi, ang boring naman paglalabas mo ng bahay, church. Eh, meron nga po ng panahon namin sa Amazing Grace. Doon po, bahay nila yung church. O imagine mo, sa bahay nila gagawin yung worship. O di mapipis lang sa kwarto, ano na yung church. O di ba? Pero pinaghahandaan mo. Amen? Hello! Hindi kasi yun sa place eh. Although we're praying na maging maayos din yung church natin, magkaroon na ng aircon, no? Sana. Pag-pray natin. Pero ito naman kasi necessity na, no? Sa sobrang init kasi. Pero yung iba kasi, nakalungkot na they're looking for comfort lang. Alam mo yun, at ito masarap dito, may aircon. Dito hindi ako mapapawisan. Nakuha niyo po, yung mga dito malayo, sino pinakamalayo dito? Galing. Ay, malayo nyo. Malayo? Malayo din. Ito, mga to, galing pa to ng ano, ng tres. Tres, di ba? Pag ganun sa kanila eh, sa totoo lang, nakakahinga rin pag sa kanila. Si Brother Rico, saka si Rex, galing pa yun ng bundok ng ano. Malayo pa, no? Pero tsinatsagaan din nila. Diba? Gigising na maaga. Gigising ba na maaga? Okay. Ikaw ang kapitbahay lang, late pa. Okay. Next. So, ito po. Okay. Anong hinihingi ng Diyos? Faithfulness. Sabi mo nga, faithfulness. Ayan. Okay. Nagsisimula daw siya, unang-una, magkakaroon ka ng faithfulness kung mahal mo ang Diyos. Unang-una yun. Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos, magiging burden na lang lagi. Yung parang, yung lahat ng gagawin mo, out of your, out of duty, out of ritual na lagi mong ginagawa, nakagisnan mo na ginagawa mo ito, hindi po dapat ganon. Ang faithfulness mo, it will be because you love God. Amen? Nagmamahal sa Diyos. Okay. Sige, Ate Ay. Okay. Basahin po natin itong Deuteronomy 6:5. Ito pala na you can love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Lahat po. Buong buo. Sabi mo sa katabi mo, 100% kapatid. Mamahalin mo ang Panginoon. Amen? Hello, hindi po hiwalay kasi ang Diyos po, holistic po siya. Sabi ng holistic, lahat ng parte ng buhay natin, kasama siya. Hindi pang spiritual lang.
No? Akala ng tao pag-spirit mo lang eh. Okay? Sige, next. Ayan. Ang faithfulness, nag-uugat siya kung ikaw ay ano una. Tulala si Arnel. Kanina pa kaway ng right. Sabi na kagano'n. Nakikinig ka ba? Kasi gano'n ka na ay, sinasabi ko, bakit tignan nga yung katabi? Baka tulala din yan. Kasi, sabi mo, hello, diyan ka ba? Ang tawa-tawa si mga nasa likod, oh. Mga nasa likod yan, oh. Kitang-kita ko kayo. Okay. Faithfulness is rooted in relationship with God. Siyempre, kung wala kang relasyon sa Diyos, para ano ka ba na maging magsikhay at magtiyaga at magpatuloy. Amen? Una-una po yun, relasyon mo sa Panginoon. Hindi dahil saan pa mga bagay o magiging member ng church o nahila ka lang, hindi po. Dahil sa Panginoon. Next. We remain faithful because, ano po? Unang-una, si Lord ang nagmahal sa atin. Kaya minahal din natin siya. Amen? Totoo lang, nakakalungkot po kasi na aminin man yung hindi, pero napagpapalit natin ng Diyos. Hello? Bakit? May mga bagay dito sa mundo na ito na hindi natin, alam mo yun, mas ma-prioritize natin o mas pinagbibigyan natin ng halaga kaysa sa Panginoon. Hello? Hello? Sabi nga, ang may gusto, tama ba? May paraan. Pero ang ayaw, napakaraming dahilan. Ngayon din yun sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa pagbawasan ng Biblia, napakaraming dahilan. Kasi Lord, wala akong oras. Diba? Pero pag gustuhin mo, magbibigay ka talaga ng oras. Pati sa pananalangin. Okay? So, sino ang nagmahal sa atin? Unang-una ang Diyos. Huwag natin kalimutan yung kapatid. Huwag natin hayaan na mga anything in this world na mapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Amen? Dahil mabuti siyang Diyos, He is, sa totoo lang, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin kayang isukat at intindihin. Diba? He is bigger than we think. Huwag natin ikahon ang Panginoon. Okay? Next. Loving God with all our heart leads to obedience. Yan. Kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ano susunod doon? Mayroong pagsunod. Amen? Pagsunod. Kaya yan, nandito po kayo. Sabi ng kanyang salita, huwag natin kaligtaan ang ating mga pagtitipon. Kaya kayo nandito. Sumusunod tayo. Actually, hindi naman yung para sa Diyos eh. Para sa atin yun. Amen? Alam po natin, lagi nasasabi pag every Sunday. Para kanino kaya ka nandito ng church? Yes, sa Lord. Pero may something sa iyo ang nagbibigay ng lakas. Ang Diyos, He remain God kahit wala po tayo. Pero kung wala ang Diyos, wala po tayo. Amen? Okay, next. Spend time, daily in prayer, worship, and God's Word. Ito po yung mahalaga na nagbibigay ng lakas sa ating buhay spiritual. Kapag wala po ito, mga kapatid, magiging talunan po tayo. Amen? Hello? Simple lang yan, no? Magpe-pray lang, o mag-worship lang, o magbabasa lang ng salita, eh. Pero ito po yung talagang bibigyan mo ng tutuunan mo ng oras ng panahon. Hello? Sino po dito yung pagkagising pala na umaga, naka-automatic na, Lord, bahala ka na sa akin yung araw. Pag-ising pa lang. Amen? Diba?
Saka anything, kahit saan tayo magpunta, minsan talaga bigla mo kinakausap ng Diyos. Actually, lagi, parang alam mo, parang kasama mo siya. Lord, ano ba? Sana, Lord, ano ba, ganyan. Kahit nasaan ka. Ganun po. Okay? Next. Pangalawa, faithfulness is proven through obedience. Una, minamahal natin ng Diyos, nagmamahal ka, at nag-religious obedience. At yun ang pumapasok po, yung faithfulness dahil sa iyong pagsunod. Obedience. Okay. Marami po ang tao, mas madali magsalita pero walang paggawa. Hello, tama po ba? Diba? Merong parable na ginawa, may sinabi ang Diyos, di ba yung dalawang inutusan? Yung inutusan niya isa, pumunta ka sa ganyan. Opo, pero hindi niya ginawa. Yung pangalawa, sabi niya, hindi siya, nag-no siya. Pero later on, na-realize niya na kailangan niya sumunod, doon siya gumawa. Okay? Okay, next. Basahin po natin to, John 14:15. Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Napakasimple, no? Sino umiibig sa Lord? Pag umiibig ka sa Diyos, may kasamang pagsunod. Amen? Okay, next. Obedience. Ayan. Yung obedience daw po, it demonstrate our love for Christ. Doon nakikita na tunay mong minamahal ng Diyos dahil may pagsunod ka. Sabi nga, pagiging Kristyano mo sa puso, hindi sa puso. Okay? Madali sabihin, you love the Lord, pero hindi ka naman sumusunod. Marami sasabihin ng tao, naniniwala naman ako sa Diyos. Diba? Wala naman ako, ito yung mga word nila eh, wala naman ako tinatapak ng tao. Mabuti naman ako. Pero sabi nga, di ba, all those things, hindi na magliligtas sa'yo. Ang magliligtas na sa'yo ay yung pananampalataya mo kay Kristo. Okay. Next. Faithfulness means, ano po? Ang sabi ron? Choosing God's will even when it is difficult. Ang pagsunod natin kay Kristo, hindi madali. Lalo yung mundo na ito, ibang alakala ng mundong ito. Yung mga mali, tinatama. At yung mga tama, ginagawang mali. Yan ang mundo eh. Diba? Kapag ka tumatayo ka sa biyaya ng Diyos dito sa mundong ito, mas marami ang salungat. No? It's difficult. Lalo kung bawang lahat ng mga kasama mo, kaibigan mo, ito ang ginagawa. But you learn to stand by your faith. Mahirap, lalo kung lahat sila ganito, sige na. Diba? So, kailangan natin mag-choose. If you learn to stand by your faith, kahit saan lugar ka. Kapag yung mga kapatid, hindi po madali, pero kaya natin sa tulong ng Diyos. Ito nga, I can do all things through Christ who strengthen me. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Okay, next. Small act of obedience prepare us for greater responsibility. Yung binasa natin kanina sa Matthew, di ba? Kapag ikaw ay faithful na sa maliit na bagay, darating yung panahon, bibigyan ka ng Diyos sa mas malaking responsibility. Kasi nga naging faithful ka sa maliit eh. Di ba? Ewan ko kung ano to. Di ba kapag may naranasan tayo or alam natin, kapag ikaw sumablay ka rin sa una, bawa, hindi ka na pagkatiwalaan. Di ba? Pagdating ng panahon, yung mga susunod, hindi ka na pagkakatiwalaan kahit alam mo na totoo ka na. Ganun sa mundo eh, di ba? Nalala ko po yung isang bata namin doon sa Lanchan. Yun ay talagang napakalikot ng kamay. Ayun yun talagang ano eh, yung ang galing niya talaga maganaw yung pag-akyat ko doon, hindi ko alam kung nakuya pag-akyat ko pala doon sa hagdan, sabi niya. Nagbabalita siya sa akin, sabi niya,
Mami Noemi, nawala yung cellphone ng aming social worker. Yung bagong-bago, iPhone, yung bago ngayon, 17. Hindi ako worry kasi kami-kami lang yun nandun. Yun nga, ako lang, papunta kami nun. Siya pa nagbalita sa akin. Ito na, naghahadapan na, ganyan. Alam mo kung kanino nakuha? Sa kanya. Yung nagbalita sa akin, alam mo yung parang wala lang na, wala ko yung Tapos siya, di ba yung kumuha, nakita mo doon sa may lalim ng tawag dito, ng kama. Ganun kami kasi nga. Tapos, ganun siya lagi. Ngayon, dati pag nag-i-school siya, lagi may nawawala. Meron talaga. Hanggang nag-petition na yung mga magulang doon, hindi ko napapasukin. Kasi nga, daming kalokohan. So, hindi na yung pinapasok 3 araw. Yung 3 araw na absent siya, may nawalan pa rin. Alam niyo po yun? Kahit hindi naman pala siya gumawa, siya pa rin naman papagbintangan kasi yun siya yung kilala. Nung 3 araw, nawala siya. Doon na buko na, meron pa pala ibang gumagawa. Ang hirap kong ganon. Lalo yung tiwala ko pag nawala. Kaya dapat po, ipagtitiwala sa atin. Yung kanina inawat natin, ang Diyos pa nga nagtiwala sa atin. Amen? Amen? Hello! Kasi darating panahon, bibigyan ka ng mas malaking gawain ng Panginoon. Okay? Pero ang Lord, kahit nakakailang lapa na tayo, nakakailang failure tayo, lagi nandiyan pa rin ang Diyos. Okay? Next! Be faithful in the little things. Serving, giving, forgiving, and sharing the gospel. Serving, pagbibigay natin. Giving. Ayan, paglilingkod din sa Diyos sa pagbibigay. Hello! Diba? Hindi, gusto ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, ang ating pag-aari niya rin. It will give back to the Lord. Sa totoo lang, faithful si Lord, no? Forgiving, ang pagpapatawad. Yun, kailangan din po yan. Kasi sabi nga, hindi ka pa mag-aapag-alay sa Panginoon kung meron kang pinakasamaan ng loob, diba? Sabi niya sa kanyang Biblia, makipag-ano ka muna, makipag-ayos ka muna. Kasi nga, it will turn your heart na, na maging makalyo. Kasi parang wala na eh. So, kailangan yung puso natin, kung meron tayong pinakasamaan ng loob, nagkamali man tayo, or nagkamali man, kumbaga hindi na alam kung sino nagkamali. Ang matutunan natin, matuto tayong tumanggap at magpatawad sa isa't isa. Amen? Hello? Nandiyan tayo. Amen? Mahirap kasi po yun eh. Baka pagdating naman nun, yun pa yung naging dahilan, kaya hindi ka makapunta ng langit, hindi kayo magpapatawad. Hello? May kinakasamaan daw ka ng kapitbahay. Diba? Alam mo, hindi ko sinasabi huwag kayo sumama ng loob kasi kami mga tao talaga ng mga toxic. Pero huwag natin hayaan yung mga sama ng loob na to ay tumanim sa atin. Amen? Magtatanim, huwag nila magtatanim ng sama ng loob. Kung meron man tayo ng gawa, kasi si Jesus man nagaling man din, di ba? Out of the emotion. Pero huwag natin panatinigin na magdala tayo dito sa ating puso. Okay. And sharing the gospel. Share. Huwag sarilinin. Gusto mo ikaw lang maligtas? I-share mo sa mga kaibigan mo. Alam ba ng mga kaibigan mo, tropa mo, na ikaw ay Kristiyano? Ha? Sino may sabi dito na nakarag-speak? Hindi halata. Hello? Okay, next. 4 na po to. Okay. Faithfulness endure trials. Santiago 1:12. Sabi dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umikilig sa Kanya. Okay? Pinagpala ng Lord. Sige ate ay masunod. Trial, test, and strengthen our faith. Kapag may mga pagsubok po,
natetest yung ating faith at pinapalakas. Parang quality control lang yan ng mga bagay, di ba? Binadalisay tayo, pinapatatag. Okay, next. Ano po yan? Sabi doon, nire-reward ng Lord ang nagpapatuloy, persevere. Pag sinabi kong kasing persevere, ito yung kahit in difficult situation, tuloy-tuloy ka pa rin. Na? Persevere. Perseverance. Yung nasa daan ka ng mahirap, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Okay, next. Our circumstances should not determine our commitment to God. Ito po. Yung mga nangyayari sa ating buhay, ito, alam mo naman natin, iba-iba yung mga nangyayari sa atin. Huwag po yun ang magde-determine ng commitment mo kayo. Ibig sabihin po, pag masaya ba ang estado ng buhay mo, saka ka nang masaya maglilingkod sa Diyos, o baga, season or out of season, yung pagiging faithful mo, hindi yan na nakabatay sa anong nararamdaman mo. Hello! Di ba may mga time, nag-church po tayo, pero isan ang bigat ng ating ano. Pero, andito ka pa rin. No? Kahit anong mangyari. Andito ka pa rin. Masaya ka? Yes. Andito. Pero marami kasi po, kapag hindi maganda yung nararamdaman, nawawala na. Which is nakakalungkot. Mas kailangan mo ang Diyos pag sa mga panahon na yun. Okay? Yung commitment mo kay Lord, hindi yan nababase sa circumstansya ng buhay mo. No, yung mga bagay dito sa mundong ito. Bawa, wala na yung tropa mo dito. Ay, ayoko na dito. Ano ba yun? Hindi na ako napapatuloy. Diba? Huwag mo nating hayaan na may makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Sabi nga, wala makapaghiwalay sa atin eh. Kahit demonyo pa yan, anghel pa yan, kalaliman, kataasan, anything in this world, walang pwede maghiwalay sa iyo sa Diyos. Maliban na lang kung ikaw ang tatalikod sa Panginoon. Okay? Kasi we had a choice. Sabi mo nga sa katabi mo, may choice ka, kapatid. Amen? Napakaikli lang po ng buhay para manatili sa kalungkutan. Napakaikli ng buhay na manatili sa galit. Napakaikli ng buhay para sa manatili sa mga bagay dito sa mundo ito. Hello? Hindi mo nga naman bukas eh. Ito, di mo nakaraan, dami ko nakikita mga nagulat, ay, yung kanina, ay, yung ilan ni Erin, 3 years old, no? Very young. May kasakit. Di mo alam eh, no? Napaka-ikli ng buhay to wallow on these things. Kaya dapat po, ibigay na natin ang 100% sa Diyos. Alam mo bakit? Ito po mga kapatid, makinig kayo mabuti. Alam mo kung bakit may labanan sa sarili mo? Alam mo yung meron parang battle na nahihirapan ka? Alam mo kung bakit? Kasi yung will ng Diyos saka yung gusto mo, alam mo yun, nakuha niyo po? Yung gusto mo kasi, gusto mo mangyari. Pero ang will ng Diyos ito. Kaya nagkakaroon ng paghihirap ng battle. Kasi nga nagtatalo ang sarili mo at ang will ng Diyos. Amen? Pero kapag binigay mo sa Panginoon, 100%, naniniwala naman tayo, hindi tayo papahamak ng Diyos. Naniniwala tayo na mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa atin. Hello? Kaya kung may magtatalo sa sarili mo, teka muna, question mark muna tayo. Tingnan muna natin, Lord, ano ba, yung gusto mo ba, gusto mo masunod? Dapat ang naisin nyo, ang i-prayer nyo, Lord, let your will be done in my life. Lord, yung nais ko, ang nais mo. Kasi never tayong ipapahamak ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Hello? So, di ba sabi nga ni Pablo, kawawa ako kasi yun nga labanan eh. Labanan, itong laman,
Nag-aaway, kasi dito po tayo sa laman eh. Yung mga gusto natin. Diba? Pero alam natin, kapag sinunod natin yung kalooban ng Diyos, hindi ko naman sinasabi na dead process, pero nakikita mo na doon ang kapayapaan ng Panginoon. Gusto mo ng kapayapaan? Hello? Gusto niyo ng kapayapaan? Hindi mo yan mabibili sa Mercury. Hindi mo yan mabibili sa Alphamart. Pwede na bumili, no? Pwede nga po bumili ng healing. Hindi mo yan mabibili. Sa Diyos lang. You learn to obey. You learn to give at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Lagi mong sabihin, Lord, hindi yung gusto ko. Minsan kaya may paghihirap kasi yung gusto mo, ang gusto mong masunod. Lord kasi, ito kasi, Lord. Kaya meron problema kasi nga, hindi pa yun ang kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po, kapag walang peace of mind, hindi yan sa Panginoon. Kasi pag ang Lord, nagbibigay siya ng kapayapaan sa iyo. Amen? Nyakaw kayo. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ikaw kasi eh. Diba? Yung kalooban ng Diyos ang mangyari lagi. Yun ang prayer natin. Diba? Nalala ko na naman yung kaibigan ko nag-prayer ng asawa. Nalala niyo po yun? Nag-pray siya, Lord, siya na ba? Bigyan mo ko ng sign, Lord. Pag naka-green siya pagdating ng linggo, siya na nga. Diba? Eh pagdating ng linggo, yung crush niya, naka-white. Pero may nakita siya. Nakalakos. May kulay green na maliit dito. Yung crocodile. Lord, siya na nga. Kasi naka-green. May green pala. Nakuha niyo po? Ha? Hanggang na hindi pa rin nag-asawa. Yung kaibigan ko yun, nakita ko sa Facebook, hanggang na hindi pa rin nag-asawa. Hindi pa kalooban talaga ng Diyos. Kasama po namin sa live chat, sabi niya, eto daw hindi ang aking kapag wala pa rin akong nakilala or this year, 2026, hindi na talaga ako mag-aasawa. Yun ang niya, yun ang prayer niya. Sino bang mga bata pa, kung hindi mag-aasawa muna. Yung mga katulad ng niya, Jimmy, yung mga ganyan, pwede naman asawa yan. Jimmy! Ilang line na si Ate Jimmy, red na red eh. Okay, so ganun po. Yung naisi ng Diyos ang mangyari. Alam mo, hindi po madaling gawin eh. Kasi alam mo yung sarili mo, yung gusto mo, tapos, ito yung gusto mo talaga eh. Pero, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. You learn to let go. You learn to let go to Jesus. Sabi nga, pag hindi ukol, di ba yung makasabihan tayo sa Pilipino, no? Yung kalooban ng Diyos ang mangyari. Okay, next. Napahaba na ako. Like Hope, ayan si Hope po sinabi, remain faithful even when his life is difficult. Napakarami po naging problema ni Hope talaga. Grabe po, sabay-sabay, in that day. That day lang ha, sunod-sunod yung mga bad news niya. Unang sabi niya, ninakaw ng kanyang kasi nung panahon na ng mga ali-alian, pagiging mayaman. Mayaman po talaga si Hope. Nawala, ninakaw, tapos yung mga alipin niya pinatay lahat. Kasi yung time na yun, parang alam mo yung very proud, yung kanina inaway natin, di ba? Ikaw lang ang nagtiwala. Yung pagtitiwala nandiyan sa atin, kaya sinabi ni God kay Satanas, nakita mo ba yung aking faithful na anak na si Hope? Ano sabi ni Satanas? Kaya naman yung naglilingkod sa'yo, kaya naging faithful yan kasi pinagpapala mo. O di ba ganon? Ano nangyari? O sige, parang parang di ba word na pagmayabangan, parang pinag-proud si Lord kay Hope. Ayun, imagine mo, isang araw sunod-sunod. Pangalawa, yung isa pang mga ari-arian niya nasunog, pati patay, pangatlo, yung kanyang mga anak. Alam mo ba may 10 anak si Hope? No?
isang iglap, namatay lahat sabay-sabay kasi nabaksakan sila nung bahay. Kung kayo yung ama na nakakasunod-sunod, di ba sabi mo, Lord, bakit sunod-sunod? Pero ano sabi ni Hope, the Lord give it, the Lord take it away, but praise the Lord. Umiitin pa rin ang pangalan ng Diyos. Ganun po katibig. O hindi pa natapos dun si si Satanas Sabi ng Diyos, o nakita mo, how faithful si Hope? Sabi ni Satanas, hindi mo ako hinayaan, saktan siya. O, inalaw ng Diyos nasaktan si Hope, pero hindi lang papatayin. Ano nangyari po kay Hope? Nagkasakit po siya. Anong sakit po? Ha? Ketong ba? Sabi sa Bible po ay mga boils. Ano niyo ba yung boils sa Tagalog? Pigsa. Sino po nagkaroon na ng pigsa dito? Ha? Masakit po yun, di ba? Kaya lang yung pigsa nito, hindi isa. Mula ulo hanggang talampakan. Punong-puno ng pigsa ang buong katawan po ni Hope. Na halos pandemya na siya ng tao. At yung pinanghuli, pamilya niya na mismo, ang kanyang asawa. Bakit hindi mo pasumpain ang Diyos mo? Kasi kung tutusin, sunod-sunod, grabe, parang ano yun, lahat ng kabalasan nangyari sa kanya. Pero ano sabi ni Hope? Sa kasaganahan lang ba pupupurihin ng Diyos? Ganun po katindi ang faithfulness ni Hope. At ang nangyari, hindi naman po nagtapos doon, dinoble ng Panginoon yung mga nawala sa kanya. Amen? Maliban sa mga anak, 10 pa rin. Hindi naging 2. At yung anak niya na inilagay doon sa home, doon, kumbaga, minensyon, 3 anak niyang babae na pinakamaganda sa balat ng lupa noong time na yun. Yung 3 babae na anak niya, si Karen, si Jemima, saka si Keisha. Kaya, alam niyo yan, ha? Tatanungin ko mamaya yun. Amen? Hello! Hello po! Yan ba kayo? Diba? At hindi po sigaw. He remained faithful. Next! Iba nga po, pag medyo maulan na, nawawala na yan. Diba? Pero pag sa outing, kahit bumabagyo, nandun. Hello! Kahit malayo, nandun. Nakarating. Pumunta pa ng ano. Pagdating sa church, lapit-lapit, di ba kapunta? Hello! Andiyan ba kayo? Bata-bata sa langit. Sino nagmamahal kay Lord dito? Sabihin mo sa sarili mo, kahit hama-hama na kumasiba. Huwag lang ang bodyo. Amen? Be faithful kay Lord. Next. Yay, saan na? Okay, last na to eh. Faithfulness bring eternal reward. Sige, kasunod natin ay. Revelations 2:10. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipapabilang ko ng Diablo ilan sa inyo bilang pagsubok ng dulo sa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Amen? So, bibigyan tayo ng crown of life. Alam po natin na hindi nawawalan ng pagbubuhan na anuman gawin natin para sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kung ang tao hindi ka ma-appreciate, hindi nakikita, pero ang Diyos never na mag-lead sa Kanya ang mga ginagawa ko para sa Panginoon. Alam niyo po ba kung gaano tayo ka-special sa Panginoon? Binibilang niya po yung mga luha natin at iniipon niya po yan sa isang lalagyan. Nalagay po yan sa awit. Ganun po ka-special tayo sa Diyos. Alam niyo, di ba pag special tayo, meron tayong special na tao sa ating buhay. Binibigyan mo ng halaga, di ba? Kahit i-appreciate mo siya,
ginagawa niya habang minsan, ay ito, iulam natin kasi favorite niya to. Nakuha niya po rin kasi pagiging pagpapahalaga. Ganon din po sa Panginoon. Ganon po tayo kahalaga sa Diyos. Di ba kaya mga binigay niya ang buhay niya eh. Para sa atin. Iniwan niya ang langit dito sa lupa para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Okay, next. God sees every sacrifice made for Him. Yan, tandaan niyo po, hindi po nawawaglit sa ating Diyos sa mga ginagawa natin. Next. Our greatest reward, hindi dito sa lupa, kundi eternal life with Christ. Next. Stay faithful until the very end. Alam niyo po, ang pagpapala ng Diyos, alam natin na hindi naman pang namatay na tayo. Kahit nandito pa tayo sa lupa, nararanasan na natin ang langit. Amen? Naniwala ba kayo yun? Pinaparanas niya na yung langit kahit nandito pa tayo sa lupa. Una na yung presence ng Lord. Amen? Nararanasan natin kahit di pa tayo nasa langit. Yun ang pinakamahalaga. Okay, next. Ito na yung huli. Conclusion na po. Okay. So, sabi dito, God is not asking us to be the most talented, the richest, and the most popular. Ito lang po ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano po? Maging, ano po? Maging ano? Faithful. O, doon sa Tagalog po ng faithful. Maging tapat. One day, every believer longs to hear this word. Yun nga yung sabi ng Panginoon, di ba? Well done, you good and faithful servant. Sabi ng Panginoon sa atin. Okay, next. Ayan po. Well done, good and faithful servant. Huli, pinakahuli. Yung mga tanong dito eh. Challenge. So, tanungin daw natin yung ating mga sarili. So, tayo ba ay tapat sa relasyon natin sa Diyos? Pangalawa, tayo ba ay tapat sa paglilingkod sa Kanya kahit walang nakakakita? O yung walang nakaka-appreciate? Next, tayo ba ay magiging tapat kahit dumadaan tayo sa matinding kahirapan? Kaya ba yung huli na? So, yun po ang tanong. Magiging faithful kay Lord. Si Lord, faithful siya. Kahit anong mangyari, He is the same yesterday, today, and forever. Ang tanong tayo po. Hindi madali po maging tapat sa Panginoon. Lalo sa mundong ito. Na ang gusto ng tao ay ang sunduin po anong gusto. So, gawin natin prayer. Gawin natin at naisin natin sa ating puso. Lord, nais kong maging tapat sa'yo. Yung gusto ko yung gusto mo, Panginoon, ang maging gusto ko. Amen? Sige po tayo lahat ay tumayo. Sige, awitin po natin inawit natin kanina yung sa huling awit. Habang tayo, lahat po ay nakatayo,